masaya. Palapakan natin ang Panginoon. Okay. Sa langit po, pag may naliligtas, masaya ang tayo. Amen. Sa church, pag may bagong tumatayo, masaya. Sa church, pag may bagong tumatayo, dapat masaya ang lahat. Amen. Hallelujah. Now, ngayong umaga, nais ko pong pag-usapan po natin ito ngayon. Bago po yan, let us pray. Raise your Bible. Let us pray. Heavenly Father, aming Ama, ang Father, maraming salamat po ngayong umaga. Ang dalangin po namin, ipalain niyo po ang aming mga puso't isipan na ang iyong mga salita ang magulay po natin ngayon at meron po kaming magandang aplikasyon sa aming pag-aaral. In the name of Jesus Christ, we glorify po ngayong umaga. Maparangalan namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin po si Lord. Now, ang Corinto po ay isang iglesia na mabilidad. Kaya dito po pinalaki ng Apostol Pablo yung mga bagay nito. Sa kabila noon ay pagkatapos po sa chapter 13, pinalaki po yung mga the best na mga gifts ng Holy Spirit. Pagdating po sa chapter 14, meron pong big issue na tinalaki po dyan, lalo po kasi nahilig po po rin dyan sa tinatawag na wikang hindi natutunan o tinatawag na speaking in tongues. Yung mga churches ay dapat nangyayari po yun sa iglesia na ang kaloob ng Espiritu Santo ay nandiyan dapat, hindi dapat mulay. Sabi nga po ng Apostol Pablo sa Thessalonica, huwag naman yung ipagbawal ang pagkasalita ng mga wikang hindi natutunan o tinatawag na speaking in tongues. Pag sinabi po natin wikang hindi natutunan, hindi mo ito na tutunan. So ang church, nung araw, sila po ay nagkasalita sa ibang wika pag lumarating ang Holy Spirit sa kanilang buhay. Tulad ng mga alagad, chapter 1. Tulad ng chapter 10, kay Cornelio. Kaya nga nang speaking in tongues ng yung mga hindi Hudyo na nasumampalataya sa Panginoon, sabi ni Pedro, paano pa natin sila hadlangan na mabautismuhan sa tubig ngayon sila ay nag-speaking in tongues na tulad natin. Ibig sabihin, nakapagsalita na sila ng mga wikang hindi natutunan. Ano po ba yun ibig sabihin nun? Tulad halimbawa sa Aklat ng God, chapter 1. Nung sila mag-speaking in tongues, nagulat yung mga taong dayo. Sapagkat ito, mga Galileans. Pag sinabing Galileans, mga Hudyo na taga-Galilea, sa lahi mula sa lahi ni David, na kung saan, ang tanging alam lang nilang salita ay Hebreo at Aramiko. Yun ang kanilang dialektong alam, yung kanilang national language, yung Hebrews, at yung pagiging Aramiko. At bihira sa kanila nakakaintindihan ng salitang Grego. So, nung sila yung mag-speak in tongues, ang ninimiga po talaga nila dialect o language ng mga bansa na hindi nila natutunan. Tulad halimbawa, sino ba dito ang magaling mag-English? Hindi naman lahat magaling mag-English. Marunong ka bang mag-Arabic? Hindi. So, ibig sabihin, nung sila yung mag-speak in tongues sa mga wikang hindi natutunan, naakulat po yung mga dayuhan sa mga ano nangyari sa mga tao, mga Galilean na yan, sa mga taga-Sudneos na yan? Bakit sila, yung salita namin, ng taga-Perga, sinasalita nila, nabasa nila ba yung Aklat ng Gawa? Nagsasalita sila doon sa mga language, sa kaloob ng Diyos na kahanga-hanga na ipinahagi sa mga bansa, sa mga tao. Samantalang ito, mga Galilean, sa mga alagad ni Jesus, hindi nila ito alam. At hindi pa nga nakapag-aral itong mga ito, paano nila nagawa yung mga salita? Ang sabi nga ng iba, dahil hindi nila malubos maintindihan, kinutya na lang sila. Mga lasing yan. Alam mo naman yung mga lasing, di ba? Minsan yung taon, Tagalog, pag nalalasing, English ng English. Mayroon ba kayong kilalang ganun? Oo, English ng English. Pag nalasing na, English speaking na siya. Kaya sabi ko sa baba, sa parang ganun, hindi, mga lasing yan. Ang sabi ni Pedro, sa kanyang salita, hindi po lasing kasi alas 9 pa lang ng umaga, hindi kinakauli nagiinom ng alak ang mga tao. Kultura po namang Hudyo yun. So sabi niya, hindi sila lasing. Dahil hindi ugali ng mga Hudyo na uminom ng alas 9 ng umaga. Maliban lang siguro sa atin sa panahon to, suga pa, 24 hours, naglalaklak. Sabi niya, hindi mga lasing yan. So paano nila nagawa yung speaking in tongues? Yung wikang hindi natutunan. Maliban pa doon, mayroon pang tinatawag na wikang hindi natutunan, yung heavenly language. So kaya tinalaki ni Pablo ito. Sabi ni Pablo nga dyan sa sunod na mga talata, sabi niya, magpupuri ako sa Panginoon sapagkat higit ako nakakapagsalita ng ibang mga wika. Kasi marunong siya mag-Greek, marunong siya mag-Hebrew, dahil Hudyo siya, marunong siya mag-Aramiko, at marunong siya magsalita ng iba't ibang
mag-Spanish, marunong siya mag-Arabic, si Pablo, dahil ano siya eh, scholar siya ni Gamaliel eh. Mga language to, parang nag-aral na parang sa Italia, pag mag-aral ka na maging cardinal, 15 lingwahe ang kailangan matutunan mong salita ng fluent. Ganun si Pablo, scholar po sa parang ni Gamaliel bilang parasiyo. Ibig sabihin, yung languages, pinag-aaralan nila to translate yung word of God sa ibang salita, sa ibang wika. Pero itong mga alagad, hindi nila natutunan yun eh. Plus, dumagdag pa po yung Hebrew language na yung tao nagsasalita sa ibang wika na hindi nila natutunan. Kaya nga sabi ni Pablo, kung mayroong mag-uwika, mayroong nagsasalita sa ibang wika, kailangan sikapin ninyo, mayroong magpapaliwanag. Dahil pag wala, hindi itatitibay ng iglesia. Kundi ang sabi niya dyan, kung nag-speak yung isang tao at walang magpapaliwanag, siya lang at ang Diyos ang nakakaintindi para yun sa sariling kapakanan nung nag-speak in tongues. Hindi sa kapakanan ng iglesia. Kaya sabi sa verse 1, ang sabi niya, sikapin ninyo ang pag-ibig. Sabi niya, siyempre una. Basahin po natin sa mababa na Tagalog. Sabi niya, sa verse 1, sabi niya, sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig. Ngunit, sikapin din ninyong makamtan ang mga kaloob na spiritual. Sabi natin sabay-sabay, kaloob na spiritual. O spiritual gifts. Marami po yan. At ang sabi niya, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. So, pinaka-the best na dapat nakaloob, na dapat makamtan ng bawat isang alagad ay yung makapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Sa New Living Translation, mababasa natin ng ganito. Ang sabi niya dito, let love be your highest goal. Sabi niya, yung pag-ibig daw ang pinakamataas nating goal. Pero ang sabi niya, but we should also desire the special abilities. Nag-google ako. Also, should also desire the special abilities the Spirit gives, especially the ability to prophesy. Yung ginamit ko dito, prophesy, yung pagpahayag ng salita ng Diyos, prophesy. Hindi po yung prophecy, prophesy. Magkaiba po yung prophecy, kasi yung prophecy, nagpapahayag ka na ikay kinakausap ng Diyos at sinasabi mo ganito yung pong prophecy. Yung salitang prophesy, mayroon ng mensahe na ipipreach mo na lang. Naiintindihan niyo mga kapatid, magkaiba po yung prophecy sa prophesy. Meaning ang prophesying, ako, naging alagad ako, isa akong pananampalataya, and then I will prophesy. Ipaprophesy ko yung mensahe ng Diyos na natutunan ko sa kanyang salita. Ang tawag doon, prophesy. Sabi niya, prophesy. Sa binasa ni Ira kanina, ang ginamit, hula. Ibig sabihin yung mga hula sa Biblia, ma-preach natin, maipahayag natin yon. Amen po ba? Sino nakakaalam ng mga hula sa Biblia? Halimbawa, yung hula ng Second Coming, alam niyo na ba yun? Alam niyo ng mga palatandaan? O di ba? I-preach daw po natin yun, i-prophesy natin yun. Yung katulad nung mayroong isang negro na nag-prophesy, o nag-prophecy, hindi prophesy. Nasa Facebook, nag-prophecy na ngayon daw, September 12 daw, magkakaroon na ng rapture. 12 ba yun o 23-24? Hindi na po bago yan. Mga false prophet po yan. Katulad nung halimbawa, nung panahon sa Korea. Mayroong isang pastor na nag-prophecy na magkakaroon na po ng rapture ng ganito. Pagkatapos hindi nangyari, marami pong nagpakamatay. Pati yung pastor rin nagpakamatay. Bakit nadaya po sila ng kaaway? Bakit? Yung prophecy po nila hindi nangyari. So kaya sabi ng Bible, huwag daw po maniniwala agad sa mga sinasabi na sa kanyang espiritu. Maganda po sa atin ngayon ay ito. So the best na dapat daw nating matutunan, kung mayroon daw po tayong i-desire, sabi na sabay-sabay i-desire. Nandiyan sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Nasahin daw po natin yung mga spiritual gifts. Ibig sabihin, marami po yan na nakakalob sa atin ng Panginoon. Pero, especially daw po, po yung, ang ability. Sabay-sabay, ability. Yung ability to preach, yung ability to share the message of God. Yun daw po ang kailangan nating makuha. So dito po, pinapakita ko rito na kung saan napakahalaga tayong lahat ay makapagdala ng mensahe. Remember, yung mga alagad po ay hindi naman sila nagtapos. Ang tapos lang doon ay si Pablo. Ibinugito ko.
Pero karamihan doon ay ano, mangingisda, magsasaka, ano pa? Naniningil, ayun, yung mga maniningil ng buwis, yan, nakapag-aral ng kundi yun. Yung mga nag-deputize na ng gobyerno ng Italia, ng Roma, na pwedeng maging tagasingil ng buwis nila. Okay? Walang sa aral yan, basta marunong magbilang ng pera, magkwenta, pwede ka dyan. Di ba yan? Nag-deputize na maningil ng buwis. So, maniningil ng buwis, mga makabayan, ibig sabihin yung mga revolutionary, meron yan. Si Judas Tadeo, makabayan po yun. Si Simon makabayan. So, iba-iba pong kalagayan sa buhay ang tinawag ng Panginoon, pero sila ginamit ni Lord na magdala ng mensahe ng Diyos. Actually, sa Aklat ng Gawa, chapter 4, chapter 8, verse 4, mababasa po natin dito. Nasabi po dito, those who had been scattered preach the word whenever they went. Sabi po sa Tagalog, dito sa Bible kong comment, at ang sabi doon, pinersecute, nagkaroon ng pag-uusig, at ang mga alagad ay nangalak, nagkawatak-watak, at saan man sila mapunta, sila daw po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. So makikita po ninyo, kaya makukuha po ngayon ang mensahe ngayon, ano po ang mensahe sa atin ngayon? Ang i-desire po natin, nandiyan po yung mga spiritual gifts, pero ang pinaka-the-best na dapat magawa po natin, na magawa natin ay makapagpahayag tayo ng mensahe ng Diyos. At dito, hindi pinag-uusapan kung aral ka o hindi. Ang importante, alam mo ang message ng Diyos. At yun ang pag-uusapan mo natin, what is the message of God? Na kailangan po natin ma-preach ngayong umaga. Matutunan po natin yon. Kaya meron po akong tatlong isi-share po sa inyo ngayon. Kung anong mensahe po ng Diyos. Sabi po dun sa Gawa, chapter 8, verse 4, ang sabi po niya, whenever they went, they preached the word. At ang sabi niya, mayroong persecution na nangyari. So meron pong kaya nung sila pinagkawatak-watak, nangalat po sila, ibig sabihin, scattered. Ang iba napunta ng Syria, ang iba napunta sa ganito, ang iba napunta sa iba-ibang bansa. Napunta sa Greece, may napunta sa Italia, sa pagtakas. Bakit tumatakas? Pinapatay. At isa nga po dito sa nagpapapatay, si Apostol Pablo ng time na yun. Ang muna niyang ipinatigok, si Esteban. At nung mamatay si Esteban, nalipik, nangalap na lahat. Scattered, sa English ko scattered, sa Tagalog nagkawatak-watak, at hindi po ito nahadlangan ang pagbabahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi, saan man sila napunta, hindi preach. Ano ang preaching po nila? Siyempre, tinatanong ng mga tao, ba't kayo nandito? Ba't kayo tumatakas? Kasi ganito. Ganyan. So malino po, yung preaching po ng mga alagad na nagkawatak-watak ay very simple. Ang kanilang mensahe, yung kanilang experience with Christ. Kasi hindi ka naman papatayin kung wala kang experience with Christ. Kaya nga si Pablo, nung makakilala sa Panginoon, nung makakilala sa Panginoon, nung magpakita ang nakakasilaw na liwanag sa kanya, at sinabi ni Lord na ako si Jesus na inuusig. Sabi niya, tumayo ka, tumungo ka, dadali ka sa Syria, sa Damascus, at doon mayroon akong ipapadala upang ipaliwanag sa iyo lahat ng bagay tungkol sa akin, sapagkat pinili kita. So mula noon, yung pong experience na ni Apostol Pablo, hanggang sa siya kunin ng Panginoon, hindi po nawaglit yun. See the word experience. So kayo po, ano ang preaching ng mga alaga na nangalat? Ano ang preaching ng Apostol Pablo? Tingnan nyo. Nung siya po hinuli na sa Jerusalem, siyempre nag-mission na po siya, kung saan na nakarating, marami na siyang iglesia na itatak. Pagkatapos bumalik ng Jerusalem at doon siya hinuli. At pagkatapos, humarap po siya sa hukuman at ipagtanggol ng kanyang sarili sa akusasyon ng mga punong pari at ng gobyerno ng Huda. Sa harapan ni Governor Pistos, sa harapan po ng Haring Agrippa III at ng kanyang asawang si Bernice. Kaya nung siya po binigyan ng pagkakataon ng magsalita ng gobernador, sabi niya, Pablo, meron ka ng tumayo ka na, may karapatan ka na magsalita. Binigyan na siya ng pagtulong. So siya po'y nagsalita, sinabi po niya, alam ko po, mahal na Hari Agrippa, naniniwala kayo sa mga salita ng mga propeta. At alam ko, naniniwala kayo. Pagkat hudyo siya. At alam niya na hindi naging balita sa isang sulok lang ang pagkamatay ng Panginoon. Mahal na Hari Agrippa, sabi niya, noong tanghaling tapat,
nung inuusig niya ang iglesia, sabi niya, nung magtatanghaling tapat, nagpakita sa akin na nakasilang na liwanag. At nagsalita ang isang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ang sabi ko, sino po yung Panginoon? Ako si Jesus na inuusig. Sa ginagawa mo yan, parang sumisigad sa matulis. Tumayo ka. At mula nung mahal na Haring Agripa, ako po'y nagulat. At ako'y inakay na lang ang aking mga kasama. Sabi niya, pagdating sa Damascus, mayroong isang Ananias na kinuha ang Panginoon. Sinubo upang ako'y ipanalangin at mabautisman sa Espiritu at sa tubig at ako'y makakita. At mula nung mahal na Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa Panginoon ngayon hanggang ngayon. So nakita po ninyo kung anong message ni Pablo? Yung kanyang experience with Christ. Now tanong, what is your experience? Eh nila si Kuya G, nag-share siya ng kanyang experience na muntik na daw siyang mamatay. That's it. Mensahe na yun na pwede mong sabihin sa iyong kapwa. So ano yung gusto mong i-preach? Ang Bible, malawak ito. Pero ang pinaka-the best na preaching, ang pinaka-the best na mensahe pwede mong dalhin mas mabilis at nakakaakay ng kaluluwa, wala iba kundi ang iyong buhay, yung experience mo sa Panginoon. Amen. Yan ang pinaka-makapangyarihang mensahe. Tingnan nyo mga lagad sa aklat ng magawa. Wala po silang mensahe kundi yun, yung kanilang karanasan kay Jesus. Yung nakilala nila ang Panginoon, yung tinanggap nila ang Panginoon, at ngayon naglilingkod sila sa Panginoon. Yun ang kanilang mensahe. Ngayong baga, meron akong tatlong bagay, kasi ang preaching po natin ay tungkol sa experience with Christ. Sabihin natin sabay-sabay, experience. Maliban kung hindi mo pa experience ang Panginoon. Sa tingin nyo, mahalaga po ba ang karanasan? Amen. Mahalaga ba ang karanasan? Without experience, kahit minsan sa trabaho, pag-apply ka, ang hinahanap ko, experience sa work. Minsan, hindi experience. Nag-aral ka ng TESDA. Kasi alam nila, pag nag-TESDA ka, pwede ka nilang pakawalan. Kasi alam nilang, alam mo sa written, alam mo yun sa, alam lahat mo yan. Pag binitawag ka ng TESDA, sigurado yun. Si Bobby galing ng TESDA, si Michael galing ng TESDA, ako galing ng TESDA. Ilinalaban po kami ng 15 minutes, ayaw po namin baklasin, at ikabit ang computer. Pero hindi ko na pakinabangan yun. Sinamahan ko lang si Michael. At least, alam ko namin, may experience ako. Meron akong pwedeng i-share. Hindi mo pwedeng i-share ang hindi mo karanasan. Amen. Yan ang dahil kung bakit ang church hindi lumalago dahil karamihan, hindi nila alam. Kung meron man silang karanasan, hindi nila maibahagi. Na hindi nila alam na yun ang pinakadabis na mensahe. Amen. Sino po dito sa inyo nakakain na po ng durian? Saan kami na nakakain ng durian? Candy. Di ba? Masarap ang durian? Ha? Masarap. Pero, mabaho. O yung hindi pa nakakain ng durian, anong lasa ng durian? Wala. Kasi hindi mo naman experience sa ministry. Ala, ano ba ang lasa niya? Ate Beng, pag may makita ka nagtinda ng durian dyan, hindi sa tapo may durian dyan, kilako, sa kilako, mayroong bunga ng durian dyan, pag naging bumili ka, idungdung mo kay Sister Beng, yan ang durian para ma-experience mo. Mabaho talaga ang amoy. Pero pag kinain mo, Sarap. masarap. Huwag mo lang aamuin. Tapalan mo ang ilong mo, kain ka ng kain. Minsan sinasabi nila, anong feeling? Anong experience? Anong? Di po ba? Minsan merong sa social media, meron nakakatawa pero maganda. Meron pong ikinasal po sila, napalagi sila ng kanilang magulang na maayos, ayon sa salita ng Diyos. Kaya nung kinasal po silang dalawa, proud po silang dalawa, na pares po sila virgin. Wow! Kaya nung kinasal, puro komedya ang nangyari. Sabi ng magulang, yan ang experience na pwede niyong i-share sa mga mananampalataya kung paano ingatan ang pagkalalaki at ang pagkababae. Kaya nung kinasal na, sabi niya, Ma, Pa, salamat sa turo.
na ako'y panatiling malinis. Sa harapan ng asawa niya, ang kinakasal. Ako humarap sa kanya. Tapos sabi niya, mamaya, magiging masaya ka na. Tawa na yung mga tao. Because yung experience na naalagaan nila ang kanilang buhay, ang pagiging malinis, pwede ko nilang ma-preach ko yun. Kaya minsan ako po, nung ako'y kinasal, dahil ako'y, matanda ng kinasal, gusto nila ako maging speaker ng mga tungkol sa love life, tungkol sa marriage and courtship, gano'n. Minsan, inimbita ko sa youth camp, yun ang topic ko, yung tungkol sa love, tungkol sa courtship, and marriage, yung mahabang, paano? Hindi naman ako makapunta kasi dami ko ng baggage. Hindi na makaalis sa bahay. Maganda sana dahil experience. Yung maga, gusto ko kung maranasan, makita po natin kung paano po natin ipapahayag ang salita ng Diyos through our experience. Tingnan po ninyo, pag nag-preach po tayo ng ating experience ngayon, minsan, hindi natin ito mangyari kasi mga kapwa ko, mga naglilingkod sa Panginoon, ang tawag nga sa atin ay manager. Sabi mo sa katabi mo, kumusta ka manager? Dahil nakalimutan ko ng tawag sa inyo, manager. Okay. Dapat yun ang batian natin. Good morning, manager. Kumusta po kamahala? Hallelujah. So, i-manage po natin ang ating experience. Preach the message of Christ. Ano yung message po natin? Yung ating experience, yung karanasan natin sa Panginoon. Kaya huwag kayo matakot na mag-testimony. Yun yung sinasabi ko po. Yung pong pag-share ng karanasan, ang tawag natin dyan ay nag-testimony. Yun ang ating kultura, yung ating nakagisna. Sabi niya, mag-testimony sa program nakalagay, testimony. Yung pagpapatotoo. Baguhin naman natin. Puro na lang testimony. Gawin lang natin. Mag-preach tayo ng ating experience. Mag-share tayo ng ating experience with Christ. Yung ating experience sa Panginoon. Yung paano natin siya nakilala. Parang sinabi ni Nico ng anniversary na dati po, ganito ang buhay ko, ganito, ako'y adik, pero nakilala ko ang Panginoon sa ganitong punto. Kaya ngayon po, adik pa din naman din. Kasalita ng Diyos, sa pagdalo, ano sinabi niyang kaadikan. Yun ang magandang pagkaadik. Walang bawal. So, ano po yung sinabi niya? Experience, sure. Si John, nagpatotoo siya. Sinabi niya kanyang experience. Dati po ako, lulubog yung tao. Yung sabi niya, yung word. So, yung nakita po niya, nag-message, yung mensahe. So, anong message natin ngayon? Yung ating regular life, yung ating lifestyle na dinaanan, that's the message. Paano gumalaw ang Panginoon? Tingnan nyo, kasi pagka-share po natin ang ating experiences sa Lord, yan po ang pinaka-epektibong mensahe. Akala kasi natin, pag nag-preach po tayo, mag-aaral tayo sa Biblia, mag-aaral tayo kung paano gumawa ng mensahe, kahit hindi natin nagawa, pwedeng i-message, hanap tayo ng talata na kung saan aaralin natin, gagawa natin ng outline, ng first point, second point, third point, mga sub-points pa, kung ano yung introduction, tapos anong conclusion. Pero yung preach natin, hindi naman natin karanasan, wala pong epekto yun. Kasi ang mayroong epekto ay yung pong nangyari sa atin. Yung pong message na sinutukoy po doon, na whenever they went, saan man sila mapunta, magkawatak-watak man sila, nagsishare po sila ng mensahe. At ang mensahe po binubuhay nila na nang Kristo. Mas madaling makaintindi ang tao kapag nagsishare po tayo ng ating buhay na nang Kristo. Yun po yun ang mensahe. Hindi po yung nagbasa tayo sa Bible para ituro natin. Hindi po yun. Kundi yung mensahe na sa Biblia na natanggap natin ang mensahe. Ano pong sabi sa Korinto? Ang ating daw pong katawan ay ang ating buhay ay parang tinta na nababasa ng mga tao. Siyempre, kung hindi ka naman kilala ng tao, marinig lang nila yung testimony mo, yung experience mo, may mangyayaring iba. Tingnan po nyo, meron tatlong benepisyo. Pag tayo po ay nag-share, tayo nag-preach, tayo nagpapahayag ng mensahe namin sa pamamagitan ng ating karanasan sa Panginoon. Number 1, sulat nyo,
kung marunong kayo magsulat. Number 1, tinuturo ko ito sa disciple. Number 1, ang benepisyo ng number 1 benepisyo ng pag-share o pag-preach ng ating karanasan. Sulat po ninyo. Barrier busting. Ano sa Tagalog ang barrier busting? Nagtatanggal ng mga sagabal, nagtatanggal ng mga hadlang. Sulat nyo, paliliwanag ko po niyo sa inyo yan. Nasain po natin na mag-share ng ating karanasan. Mag-preach po tayo ng salita ng Diyos na karanasan natin. Experience natin. Sapagkat nagtatanggal po siya ng mga hadlang. Halimbawa, yung sinishare sa akin ni Kuya G kanina, yung karanasan po niya. Pag na-share po niya yun sa tao, yung mga sagabal sa tao, matatanggal. Kasi kung siya din ay pawin ng bintang din, at nakita niya sa iyo yung karanasan mo, yung mga sagabal sa buhay niya maaalis. Kaya niya ng pagtagumpayan. Kung dati nahihirapan siya, ngayon, dahil nakita mo dun sa buhay, sa experience, nakita ng tao sa experience mo, so pagka natutulungan sila, nawawala yung hadlang. Yung mga sagabal, natatanggal, di ba? Yan ang unang experience, yan ang unang benepisyo kapag tayo nag-preach, tayo po ay nag-share ng ating karanasan. Pag nagsabi ka, alam mo, ang karanasan mo ganito. Hindi mo alam, yung palang taong yun, meron siyang pinagdadaanan na mahirap. Pero nakita nila sa buhay mo na kaya mo, makakaya niya rin. Kasi nakakita po siya ng way. Amen? Amen. So, natatanggal yung sagabal, natatanggal po yung hadlang, yung kahirap, yung kaya nga, yung barrier. Kung sinabi yung barrier, alam ba sa kalsada, mayroong nakaharang, ang tawag po ng barrier. At para makadaan ka, kailangan matanggal ang barrier. At alam mo yung experience with Christ, madali lang po niyang tanggalin. Hindi kayang dalhin sa preaching ng Word of God na binabasa ng pastor, na kung saan pinag-aralan niya. Kaya nga po hindi ko nag-preach kaya hindi ko experience eh. Na hindi ko ginagawa kasi wala pong dating yun. Ang may dating, ang mayroong nangyari kapag experience mo natin. Amen. So anong message mo? Ang mensahe mo ay ang sarili mo na kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, namumroblema ka ba sa pagdala ng mensahe? Sabi mo sa katabi mo, namumroblema ka ba pagdala ng mensahe? Ang mensahe, ang karanasan mo kay Kristo. Pag may nakita kang medyo nahihirapan, share mo lang ang karanasan mo. May nahihirapan ka bang? Mayroon bang nahihirapan ka bang ang ating pamilya lumapit sa Panginoon? I-share natin ang ating experience. Sapagkat ang experience, nagtatanggal ng hadlang. Sinisira po niya ito. Yan po muna, barrier busting. Ikalawang benepisyo kung tayo nag-preach ng ating karanasan, ng ating buhay. Nagbibigay po ito ng inspiration. Yung experience mo kay Kristo, yung pinagdaanan mo, nakakapag-inspire sa iba. Na-inspire ng iba. Ano po ibig sabihin na na-inspire? Nabibigyan mo sa na-inspirasyon na siya'y magpatuloy. Di po ba pag may nag-share ng inspiration, nagbibigay ng testimony, marami na-inspire, iba rin, nag-iiyakan pa, grabe naman yun. Ako po ay karanasan ko. Nung ako ay matalaga bilang preacher tungkol sa from broken to whole na topic sa AGR, sa encounter, yun lang yung hawak ko. Why? Because yun ang experience ko. Yung sininong uno, matalino yun eh. Hindi niya nilalagay sa ang isang pastor, ang isang preacher, sa isang bagay, hindi niya naman korte, o hindi niya karanasan. Alam niya ako, mula sa pagkabata, nung ma-share ko sa kanya yung aking karanasan, sabi niya, Pastor, bakit ka dyan sa from broken to whole? Kasi mula sa pagkasira, mula sa pagkawasak, ikay nabuo. Alam ko ba ninyo, pag ako'y nag-preach ng aking karanasan mula sa pagkabata, madudurog ka. Nung nag-share ko ako sa aking karanasan, marami na-inspire. Share ko sa inyo. Alam mo nung pagkabata, ako'y bata, dinagpot kong, pwede na itong maalala mo kaya. Na ako'y bata, dinagpot kong 7 taong gulang, nag-grade 1 po ako. Si tatay na ng ibang bayan, ng ibang pamilya. So inabando na kami. Tapos ako,
Sa kananay ko, dalawang magkapatid, kasi apat kami, apat nag-aagawan po kami sa kamatayan dahil dalawang bunsong kapatid. Namatay po yun, magkasunod lang, linggo lang. 6 to 7 years old po ako, grade 1. Nanay ko parang baliw na, hindi na marunong supply, hindi na makausap maayos. So, single parent ng nanay ko. Ang nangyari sa magkapatid, iniwan kami ng nanay ko, nagtrabaho po siya bilang cook sa isang poultry farm. Siya po ay nagluluto ng pagkain na mahigit 30 tao na trabaho sa isang poultry. At kami iniwanan. So, siyempre, wala kami magulang, sobrang lungkot. Kung saan alam ko doon sumakay ang nanay ko, lumanin ko sa sakyan, may tulay doon ako nakaupo at umiiyak. Sobrang karanasan. At nakita po ako ng isang tiyuhin, iniiyak sa sobrang lungkot niya. Inuha niya ako, umiiyak din, inuwi niya lang ako. Kaya sinabi na ako sa pamilya ng tatay ko na nandito na yung mga bata, dito na sila muna. So parang ganito lang kami, pabalik-balik lang. Kasi walang magulang eh. Tapos balik kami sa pamilya ng nanay ko at doon kami tumira. Bago kami papasok sa school, ang mangyayari, maglalampaso muna kami dyan. Yun ang maglampaso. Alam mo yung bunot? Di ba? Sa'yo, gano'n yun. Floor wax, gano'n muna. Bago kami pumasok, gano'n muna. At maayos naman. Ang problema, may nung mawalang pera, yung panggatas ng anak ng tiyahin ko, yung pinsan ko, nawala, ninakaw sa aming pinintang. Pinalo kami ng pinalo para magtapat. Yung nagnakaw, pumapalo din sa aming kuwit para lang magtakpan niya. Hindi siya nagnakaw. Lahat na, tiyuhin, tiyahin, lula, pinalo kami. Hindi namin kayo pinalaking ganyan, kayo na nagnakaw. Hanggang sa sobrang sakit, inamin na lang namin na kami. Kung saan na namin tinuturo, dahil hindi namin kaya sakit eh. So kami, pinaparo kami, para kaming trumpo, naranasan ng gawing bibli, yung paikutin ka. Habang pinapalo, umiikot, talagang karonin ang kwet kong yan, mula pa. Kaya nasabi ko sa sarili ko, paglaki ko, buti lumaki pa eh. Sabi ko, paglaki, gaganti ako sa inyo. Kaya, tumakang po ako, naging ako. Kaya pag pinapalo po ako, hindi na ako iyak. Sinaganon na lang. So sa tindi ng hirap na yan, na pinagdaanan ko kong yan. Kaya yung nagsugat yung aking point yan, yung tigit ko, sugat yan, anong paa. Kasi halo-halo ng pamalo. Lahat ng klaseng pamalo, naranasan ko po. Yung mga ano na yan, nagdanda ko ng pera. Sanga ng bayabas, pulbus yan. Sanga ng nyog na yung mapalit pa, lesyesan, yan, tumama sa pulpo yan. Sa pagmamadali, sanga ng saging, yung dahon, pinalo yung saging. Ruler, tumama yan. Walang hangir. Kamay, kurot, sinturon, grabe yung pinagdaanan ko namin yan. Kaya sabi ko, paglaki ko, gagamit talaga ako. Kaya nung lumaki na ako, nung binata ko 18, yung mga anak-anak ng mga tumira sa akin, pag nakita ko sa kalsada, nagtataksi, pinapatungan ko kan, uwi! Ganti lang yan. Ito, uwi. Uwi yan. Ganun ako, yun ang karanasan. Kaya yung sobrang hirap na diyan namin na yun, lalo nagsalita ako sa Bicol, sa Pigkubuhan, nandun yung tatay ko, narinig niya yung experience ko. Labas-pasok sa siya, paga ang mata. Narinig niya yung experience ko nung wala siya. Iyak siya ng iyak. Pati nga baliw doon eh. Namin niya si Marilyn, yung baliw parang sinto-sinto. Ang doon iyak ng iyak din. Lahat ng tao nakasubsog, umiiyak. Pati mga naging ninong-ninang ko doon sila na-release through my experience. When I preach my experience, ayan si Marilyn, kasama yan doon. Sa Kasibabi yata, sa Bingkubuhan. Naranasan nilang maligo ng kulay gatas. Kasi walang tubig doon. Ginali sila doon, pero pinagpala naman. Oo, masarap ang mga pagkain. Kaya lang, yung tubig. Experience namin yun. Ayan si Marlene. Bago nga ako nagsalita, buhat-buhat pa ako ni Parang Grabe sa kasino ko may isa.
Naalala ko si Ninong Manny sa kasi Inang Perry. Oh, iyak na iyak. Brugi. Anong meron? Nung, hindi yun doon sa mga talata, kundi yun doon sa salita ng Diyos na ayon sa experience namin. Nung when I preach my experience, they inspire. Kaya pag nag-preach po tayo ng salita ng Diyos, ng ating experience, di po na kay Kristo na tayo, di yung buhay natin parang salita ng Diyos na yan. So kaya pag preach po natin ang ating experience, ano yan? Marami po ma-inspire. Ano na-inspire po sila? Alam mo, sabi niya, hindi ko alam pastor na ganyan palang matinding pinagda. Pinaiksi ko lang po dito ang kwento ko, pero pinaiksi ko lang ngayon. Kasi pahawain ko po yan, sa oras yan. So makikita po ninyo yung experience na yon, nagbigay ng inspiration sa iba. Marami po ang na-release. Kaya kung ikaw, ipipreach mo, isi-share mo ang iyong experience ni Christ, gagamitin ka ni Lord. So your life is a life message. Ang iyong buhay ay tunay na mensahe ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya wag po kayong matatakot tumayo sa pulpito para sabihin ninyo na ako po ganito. Ito po yung karanasan ko sa Panginoon. Sabi nga ni Jaira, nang tinuturuan ko si Jaira sa ID, nagsasabi pa lang siya na, ang sabi niya, kaso po, mahina po yung aking. Hindi pa kanya nasasabing mahina ang kanyang loob, umiiyak na. Umiiyak na, sabi ko, normal yan. Hayaan mo nga kung tumayo ka sa pulpito, mag-share ka ng iyong experience, kung tawagin testimony, mag-share ka ng experience mo. Hayaan mo. Mag-prepare ka lang ng panyo, okay ng pistawil. Kung tumulo ang iyong sipon at luwa, okay lang yan, normal yan. Huwag lang yung luga, hindi normal yun. Basta ang malaga, nakapagdala ka ng message na magdadala po ng inspiration sa lahat. Amen po ba? Amen. Your life is unique. Your life in Christ is unique. Yung karanasan mo kay Kristo, unique. At yan po ay makapangyarihang mensahe na magbibigay ng inspirasyon sa iba. Amen po ba? Willing po ba kayo? Kasi sabi po dito ni Pablo, kung meron kayong nanasain, dapat yung abilidad na kapagpahagi kayo ng mensahe. Makapag-prophesy kayo ng message ng Lord. Amen po ba? At through your experience, pwede kang magbahagi ng talata bandang huli. Amen? Na ganito, mas effective. Number 3. Ano yung una? Barrier busting. Pangalawa, inspiration. Pangatlo, kung saan nagbibigay kayo, anong pong benepisyo? Yan ang unang benepisyo. Barrier busting. Pangalawa, nagbibigay ng inspiration. Number 3. Motivation. Ang ating experience with Christ, kapag na-preach po natin, bahagi po natin yan, nagbibigay po ng motivation. Mamomotivate po tayong magkaroon ng pag-asa. Kaya po yung mga tao, motivated po ng experience ng Diyos, ng iba, ay mahalaga. Kailangan po ma-motivate po tayo niyan. Yung experience po natin yan, nakakapag-motivate. Ano po ba ibig sabihin ng motivate o motivation? Nagdadala po yan sa atin ng para tayo magpatuloy yan, nakakadala ng nakakapag-encourage. So kaya ang ating layunin po, ang mga tao, may handa natin sila, ma-inspire natin sila, at ma-encourage natin sila. Ang purpose po ng pagbabahagi ng ating experience with Christ ay may handa natin sila. Para natin may handa? May handa natin sila na kapag nakikristo ka, may mga sagabal talaga sa buhay. Amen po ba? Na kailangan matanggal. Kailangan natin silang ma-inspire, kailangan natin silang ma-encourage through our message. So kaya po, mag-prepare po kayo ng iyong mensahe. Sabi mo sa katabi mo, ihanda mo ang iyong mensahe. Dapat po yan, kung hindi ka marunong, ang iba dyan, depende, sinusulat niya ang kanyang message. Anong message? Sinusulat niya ang kanyang mensahe. At ang mensahe po niya, kanyang buhay na kay Kristo.
Amen po ba? Amen mga kapatid. Sabi nga ni Kuya G kanina, ikot ko kuya, noong siya'y kasagsagan ng kanyang kainitan sa pananampalataya, namatay yung anak niyang panganay. Ang pangalan niya ay si Jingke. Patay na po. Ginalong po niya yata at kanyang pinag-pray na buhay. Diba? Experience with Christ. Experience with Christ. Nung ikay kalakasan mo, pagkatapos naranasan mo ngayon magpalamig-lamig, humina, that's the experience again. Na pwedeng, hindi talaga pwedeng magpalamig-lamig. At ito ngayon, na-experience siya na sabi niya, mamamatay na daw siya. Hindi na wala na. Hindi na gumagalaw daw siya. At sabi na dahil sa ospital. Pero hindi. Sabi niya, nag-pray daw po siya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. At sinabi niya lahat ng kanyang mga pagkontra, kung ano-ano. Ayan siya, malakas. Pinagpala ng Panginoon. Alam po ninyo, malaking mensahe po siya. Alam mo ba ninyo yung karanasan natin kung paano tayo naging malakas sa pananampalataya, paano tayo natisod, paano tayo nanapa, paano tayo pumulong, kung paano tayo naghina, matagal na bumalik sa Panginoon. That's the message. At ang matinding magbibigay sa atin, sa mga tao makikinig, ang matinding encouragement na mag-aalis ng hadlang, magbibigay ng inspirasyon, mag-motivate yung huli mong sasabihin kung paano ka nakabalik, at sasabihin mo, mga kapatid, yung pinagdaanan ko, huwag mo nang piliting daanan nyo pa. At yung mga tao nakinig sa'yo, ay naku, ayaw yung daanan yan. Kailangan na rin kayo talaga. So ano na, yung hadlang na alis, na binabigyan siya na inspire po siya, mapumotivate siya din ay magpatuloy sa Panginoon. Amen. So your life is a life-changing message. Nag-English tuloy ako. Ang iyong buhay ay isang buhay na mensahe na nagbibigay ng buhay. Amen. Nagbibigay ng pag-asa. So ano, mamumotivate po tayo, mamumotivate ang bawat isa sa atin. Dadami tayo. Bakit tayo dito madami? Wala pong nagpapahay ng mensahe. Si pastor lang paglinggo. Preaching ng pastor sa pulpitong ito is not enough. Pansin po niyo yung church sa Gawa chapter 8 na wala po sila sa kanilang regular na sambahan. Nangalat sila, pero ang mensahe hindi napigilan. Amen. Sapagkat yung mensahe ng bawat isa, dala-dala po nila. Ano yung mensahe dala nila? Yung mensahe ni Kristo nasa kanilang buhay. Siyempre, una-una pa lang tatanungin nila ba't ka nandito, tumatakas po kami dahil sa aming pananampalataya. Yung palang mensahe na, karanasan mo na Bakit anong meron sa iyong pananampalataya? Kay Kristo na aming, ganyan, naliwanag. Ang ganda po yan. Kaya ang tunay na mensahe hindi nabibiit. Ngayon, it's time po ng ating experience, dapat po natin i-share ito. Your life, yung experience mo in Christ, daily, is a message. Maliwanag po, mensahe nagdadala ng buhay. Araw-araw na mensahe. Araw-araw na karanasan. So, marami na po ba kayong karanasan? Araw-araw karanasan. Yan po ay mensahe nakalibro. Yung ating buong buhay ay nakalibro na pwede natin kunin ang bawat kapitulo sa pangangailangan ng isang tao. Di po ba ang Bible maraming kapitulo at versikulo? Ang buhay natin ay parang ganon. Maraming chapters. Sino po ba dito nagbabasa ng pocketbook? Chapter by chapters. Tatay ko ganon na umaling. Cellphone. Love story. Chapter by chapter. Pag na-install mo ni Chris, maingay, nakikinig ako. Kasi ayaw niyang malampasan ang bawat chapter. Mga kapatid, our lives ay maraming chapter at versikulo na ating karanasan na pwedeng magamit. Halimbawa, pag tinignan mo si Roel, pag tinignan mo si Roel, at gusto mo siyang i-encourage, hindi mo kailangan ng maraming talata sa Biblia. Alam niya, nagdidibuso siya, maaaring nadaanan niya. Pero ano sa experience mo, ang pwede mong isir sa kanya na magbibigay sa kanya ng inspiration and motivation. Anong chapter ng ating buhay na pwede natin gamitin para sa kanya na i-share? Alam mo, kapatid, isa sa chapter ng aking karanasan na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, marami na bang chapter? Halimbawa, si Nico, noong
chapter ng buhay niya ng kabataan na tumanggap sa Panginoon ng kabataan. Pagkatapos, nagliwaliw, nag-adik, nagbisyo. Nagmotor, nalaglag sa motor, biyak ulo. O pwede sabihin, alam mo kapatid, isa sa chapter ng buhay ko, nung ako'y umalis sa Panginoon, nagbisyo. Ito nangyari sa amin. Nalaglag kami sa motor, nabiyak ang ulo, muntik na mamatay. Pero salamat na lang kay Lord, sa kabila na nakabalik ako. Gandang chapter, palapakan natin ang Panginoon. Pwede siya. And message po siya. Tingnan mo ang katabi mo, ang daming chapter nakatago, hindi maibahagi, hindi mapakinabangan. It's time na dapat alamin natin yan. At para mapakinabangan ng iba, sa tingin natin na mapapakinabangan niya. Kaya dito sa pulpang ito, kung kayo magpapagtestimony ko, kung mahihiya, para sa ating lahat ito, o tumalpit ko ito pagdating sa message. Pero pwede kong tumayo dito para mag-share ng iyong experiences kay Lord. Amen po ba? Huwag kayong matakot na sabihin yung itong karanasan ko dito ako nag-backslide o sabi ng lamig dito o ganyan. At actually, magandang inspiration po yan. Magandang mensahe po yan. Marami po ang tatanggap kay Lord yan pag narinig po nila. Okay po ba yung mensahe? So, ang mensahe po natin ay tungkol sa mensahe ito. So, ano yung encouragement ni Pablo? Sabi niya, sikapin ninyo, especially yung abilidad, sabi abilidad, na makapagpahayag ng mensahe. At anong mensahe natin? Yung ating experience with Christ. Yan ang powerful message. Kahit nang ubuhay pa si Maurice Rulo, yan po ang dala niyang mensahe. Your life, sabi niya ganon, is the greatest message of God. Sabi niya, your life in Christ. Wala nang ihigit dyan. Sabi niya ni Maurice Rulo, ay dakilang mensahe na pwede mong dalhin sa iba. Paano ka nagkasakit, paano ka gumaling, basta, pag nasa Panginoon ka, lahat yan ay pwede mo i-share. Lahat ng connection mo sa Panginoon, lahat ng aspeto ng ating buhay, alam mo, iba-iba, marami yan. Spiritual, physical, financial, ano pa ba? Mental, yung karamihan, yung sa emotion, ito ba? Pwede po natin, ako emotion, kasi kami abandonado. Kaya pag nagturo po ako tungkol doon, yun ang yung aking karanasan. So, ano man ang karanasan mo, mula nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, hanggang sa nakakilala ka sa Panginoon, yung journey ng iyong buhay. Sabi namin sabay-sabay journey. Yung ating paglalakbay sa buhay nito sa pananampalataya, ay karanasan siya. Na chapter by chapter, na pwede po natin siyang magamit sa time na pangangailangan ng iba. Amen po ba? Okay, so, lalo na ngayon, napanan natin ito, kailangan po ang tao. Kasi po ang tao lumadaan sa mga karanasan, kailangan ito. Good morning po sa inyo. Tayo po ay nanalangin sa Panginoon.